Alam po natin kung ano na po ang naging statement ng Secretary ng DND, si Secretary Gibo Teodoro, pati po ang pamunuan ng AFP, at ito po ay kanilang kinukundina. Sinabi po na hindi tayo pasisiil. At pati po ang DFA ay nagbigay na rin po ng pahayag. Akin din pong babanggitin ang ibinigay nilang pahayag para po maibahagi ko sa inyo. The DFA is in coordination with the AFP regarding the details of the incident. Any act of violence against Filipino personnel is unacceptable and will merit the appropriate diplomatic action. The DFA is committed to upholding the safety and well-being of Filipino personnel in BRP Sierra Madre who are lawfully performing their duties. So yan po ang mensahe ng DFA patungkol po sa Ayungin Shoal incident. So hindi po din ninanais ng Pangulo ang ganitong mga klaseng insidente na siyang nagbibigay ng polisiya na dapat tayo ay tumugon sa mga ganitong klaseng mga insidente through a diplomatic manner. So, hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China. Pero ma'am, doon po sa naging pahayag ng spokesperson ng Chinese Embassy, iba na naman yung kanilang naratibo. At sinasabi nila na ignoring repeated warnings from the Chinese side, Philippine personnel continued their provocations, deliberately stirred up trouble, and maliciously attacked Chinese law enforcement officers with paddles. Sa atin po, kung ano lang po ang mandato ng ating mga opisyal, ng ating mga Filipino personnel, yun naman po ay naaayon sa ating karapatan at naaayon sa ating batas. Kung ano po ang kanilang naratibo, ganyan po ang kanilang maaaring sabihin. Hindi po natin to saklaw. Pero ang pinaninindigan po natin, kung ano ang karapatan natin at kung anong dapat lamang gawin ng ating mga opisyal at mga Filipino personnel padating po dyan. So, sinusuportahan po natin ang mga ginagawa ng ating mga Filipino officials. But will the President consider changing our strategy when it comes to the issues with China? Kasi the Malacanang has always been saying na ang pinoproseso natin, ginagamit natin as diplomatic dialogue. But it seems that China is not listening to our position. Nandyan pa rin yung video showing Philippines as monkeys, tapos eto na naman, nanakit na sila ng Philippine Navy. So is there a need for a change in strategy? Sa panahon po ngayon ay kailangan pong aralin din ng Pangulo pero hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong puwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan. Follow-up question, Ivan Mayria ng GMA7. Yusek, nabanggit niyo po na may mga statement na inilabas ang Department of National Defense and as well as the Department of Foreign Affairs. But the President, ano ho yung naging reaction niya when he learned about this latest of many incidents already of provocative and aggressive actions by the Chinese side? Hindi ko po mabibigay sa inyo mismo kung anong sinabi ng Pangulo. Kung ano po ang sinabi ng ating mga opisyal, yun po ay kanyang sinusuportahan. But is there frustration, anger on his part with this latest incident? Kinukundina po niya. Kinukundina po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari. Salamat po. Sunod na tanong, Christian Yusores, DZMM. Good morning, Yusek. Regarding po sa SONA ng Pangulo next week, last year naging malaking issue din po yung mahinang water supply and mataas na singil ng tubig sa ilang lugar, particularly po yung mga sineserbisyohan ng prime water. Nabanggit din po ng Pangulo sa kanyang SONA speech yung pangako ng LUA na resolbahin yung issue sa mga water district at joint venture partners. May we get an update on this, Yusek? And kamusta na po yung mga residente na apektuhan ng issue and may mga napanagot din po ba doon sa palpak na serbisyo? Sa ngayon po, according to LUA,